Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalaking hindi mapakali, palipat-lipat ng pugad sa babae man o sa Becky. Sobra na pong gagamit ng mga babae na kung sino-sino, pati sa bakla. Kasal kaming dalawa. Nangako siya sa akin, natitigilan niya na. Hinahanap ko kung sino kaya magsustento sa akin. Gusto ko lang tingnan ko kung galing niya kung okay. Kasi ayaw ko lang sa kanya yung bunganga niya. Nagpakasal nga, binabalik-balikan naman ang mga ex niya. Romantiko siya. Caring siya sa akin kahit ganito na edad ko. Kung mahal mo ako, i-give up mo sila lahat. Wala akong pakialam. Kahit saan kayong simbahan ikinasal. Ang labanan natin, puso, hindi papel. Mainit ito! Tara! Face-to-face na natin ito! Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! First Lady na nag-isang barangay hall on air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Kamusta mga kapatid? Naku, sana po ay okay kayo. Good morning sa lahat. Aba, eto na. Nagpakasal nga raw ang isang babae sa inaakala niyang man of her dreams. Pero wala pa silang isang taong kasal. Abay, puro na siya sakit ng ulo. Oh no, dahil nga daw itong si lalaki, may babae na. Aha! May Becky pang nahuli sa akto? Oh no, oh why? What's the problem of this guy kaya? Naku naman, Hans. Kaya naman ang mga sausawero natin, abay, kakayanin kaya nila ito? Nagutsa ngayon pa lang. Mukhang naiintriga na ang mga kapatid ko dito sa tabi. Hindi ba mga kasawsawan? Oh, B1 at B2, be alert to you. At para tulungan pa rin ang ating mga bisita sa kanilang idinulog na problema, kasama pa rin natin ang tatlong ito. Aba, si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating pong mahal na trio Tagapayo. Kaya naman Pilipinas at TV5 International. Oy, what are we waiting for? Let's make it a come on. Face to face na. Biyuda siya at muling nagpakasal dahil inakala raw niyang ang lalaking pinakasalan, abay ang siyang magdudugtong ng kanyang naudlot na kaligayahan. Pero palang ganon, naudlot na kaligayahan. Abay pero imbes na katahimikan ng buhay, sakit ng ulo raw ang kanyang napasukan. Bakit naman kaya? Tanungin na natin sa kanya mismo, kay Aling Estrella Evertan. Pasok! Hi, Ate Ever. Magandang
umaga sa'yo. Magandang umaga po. Kamusta ka Mami. naman? Hindi po mabuti. Naku, bakit nga ba yun? Nga yung tatanungin ko, bakit masakit ang ulo mo? Sa dami po ng trahedyang nangyari sa akin, tuloy-tuloy po hanggang sa ngayon, sobra pong sakit sa ulo. Oh, ano itong sakit sa ulo na ito? Paano nagsimula? Kasi bago naman naging kami po ay magkabarkada. Kaibigan po, hingihan niya ako ng sama na loob. Sino itong problema. tinutukoy mo na tao na ito? Yung asawa ko po ngayon, Anong pangalan niya? si Jack po. Si Jack. Saan kayo nagkakilala? Barkada ko po yung kapatid nung kaibigan niya. Okay. So minsan pagka meron po kami mga get together, may mga okasyon, kami po ay nandoon palagi. Nakikita. Oo. So, paano kayo naging close? Pagkilala-kilala. Mga ilang taong ka nun? Ano po, 37, buhay pa po ang asawa ko. May asawa kang una. Oh, pero masasabi mong hindi ka naman nagtataksil noon sa Ay, mister wala mo. po. Oh, wala. Wala po. Okay. May anak Totally. kayo nung una mong asawa? Opo, meron po. Okay. So, ito po, nung nabiyuda na po ako, 2009, siyempre, nalaman niya po yon. Nalaman ni Jack? Opo, Oo. hindi ko pala alam, siya pala ay matagal na may pagtingin sa akin. Oh! So, paano mo nalaman na meron pala siyang pagtingin? Inamin? Sinabi? Inamin niya po, Ikaw? inamin niya po at saka talagang sinuyo niya ako. So, sinagot mo na siya. Hindi po, ang ganito kasi, bago ko naman siya sinagot kasi, alam ko na yung mga kalokohan niya. Oh! So, ano yung mga kalokohan na yan? Alam mo? Yung kay Matrona po. Ay, sino si Matrona? Si Bruja, kung tawagin ko yan, ay yung Bruja. Hindi yan alak. Hindi po. Nakruhan pa, ano ba yun? So, may babae siya. Babae siyang Okay. matanda. Anong pangalan nung Matrona na yon? Katukayo niyo po, ma'am. Kapangalan po. ko! Ami din po. Ami! Oh! Dalaga ba yun? Biyuda din po. Oh! So, nung naging kayo, ano Bigyan ko yun? siya ng kondisyon. Aha. Ang sabi ko sa kanya, sasagutin kita kung ititigil mo yung kalukuhan mo. Oh, okay. Tinigil ba? Yun po ang pagkasabi niya sa akin, tinigil niya. Oo. Wala na silang communication. So, nagpakasal na kayo? Hindi pa po yun. Oh, ang tagal. May Oh. nangyari pa po dyan. Anong nangyari? One time, niyaya niya ako. Sabi niya, pasyalan lang natin yung bahay ng kaibigan ko. Oo. Hindi ko pala alam, yung bahay na sinamahan, na pinagdala niya sa akin, ay bahay ni Matrona. Bahay ni Ami! Paano mo nalaman kay Ami pala yun? Eksakto po, pag uwi namin doon, nandun kami nagpalipas ng gabi kasi malayo po ako, Pasay, Sinubaliches. Oo. Sabi niya, sige, dito naman na ikaw So, mag-stay. natulog ka doon? Natulog po ako ngayon doon. Diretsahang tanong. Opo. Nag-something? Mahirap po magpaipo kita, mami. Aha. Natural yon, kasama yon, di po ba? Pero dumating si Bruja, wala na, tapos na. Natutulog na kami. So po, So, eksaktong dumating naman si Ami. galing pong probinsya. So ngayon, ang nangyari, hindi ko akalain nung ganun nangyari, nagkalabo-labo na kami doon. So, matapos ang pangyayaring yan, nagpakasal pa rin kayo ni Jack? Hindi po kasi, I saw the Marami pa po, marami pa po kasi Open nangyari. up my eyes, I saw the sign. Ang dami ng senyalis nun, ha? Opo, Oh, hindi po nagpakasal pa kasi- rin kayo. dahil nga po sa nangyari na iyon, nung ako po'y umuwi kasi hinarangan niya po si Ami para ako po'y makauwi ng Pasay. Si Jack po ay sumunod sa akin sa Pasay na may saksak na ang likod. Okay. Dahil sa Sinaksak siya nagalit ni si Ami. Opo. Oo. Sinaksak So siya ikaw na naman, ang pakiramdam pagkapagi. mo, eto na to the rescue si Jack at ikaw ang pinipili, kaya nagpakasal kayo. Opo. So wala na, hindi na bumalik yung Ami sa picture. Wala na. Aha. Ito naman ang nangyari, nung kami naman po ay galing ng Pasay at lumipat kami ng Quezon Up, Aha. si bakla naman na nakita kong nahuli ko nasa bahay. Ano? Opo. So may Becky din. Yung Becky niya na yun na yung una niyang karelasyon bago itong Matrona. Nalaman mo na lang ito nung nakasal na kayo. Opo, doon lang po din niya sinabi sa akin at doon lang din kami nagkamit nung nahuli ko siyang nandoon sa bahay namin. So ang tanong ngayon, alam ba nung Ami na bago siya may Becky pa? Opo, alam niya po kasi si Ami at saka yung Becky magkaibigan. Oh! Ipinakilala ni Bakla. bakit sinasabi niyang siya ang naunang girlfriend ni Jack? Marami na siyang puhunan daw sa lalaki kaya kailangan niya itong mabawi. Ano kaya yung puhunan na yun? Abay, tinanong na nga natin sa Siya kanya. po ang nangagaw doon Si sa bakla. Antonia Ami Cacho, pasok!
Jack. Akong bumuhay kay Jack. Oh. Nang ilang taon? Sigurado ka? 2 taon po kami nagkarelasyon. 2 taon? 2 taon sila ni Bakla. Kaya wag mong sabihin. 2 taon lang! Ikaw ang nang-agi sa kanya kay Bakla. Raw ang bumuhay kay Jack. At ito namang si Jack, ang pera yata ay binibigay kay Ever. Pero teka, meron pang ibang kwento ang kwentong ito. Pakaabangan nyo. Hihimayin natin yon. Magbabalik po ang Face to Face. Lahat ng gusto ni Jack, binibigay ko po. Ano po ang tawag nyo kay Jack? Love. Love! Don't go away. Magbabalik ang Face to Face dito sa... Wala daw palang trabaho itong si Jack at ang sabi ni Ate Ami, siya ang bumuhay at yun ang ibinibigay na pera kay Ate Ever. Para naman po ninyo na lamang binibigay kay Ever? Kasi po, walang trabaho yan. Oo nga, alam ko. Walang trabaho yan. Ang pinakain ako dyan. Saan ang pera nanggagaling ko sa akin? Hoy, may sarili din ako kinain mo. Okay, sandali lang po. Sarili ako Aling Ami, ilang taon na po kayo? 5'9" po. 5'9". Yes po. Height po ba yun o edad? Edad po. Edad. Kayo naman nakikialam kayo eh. Bakit ba? Gumawa rin kayo ng estilo ng pamamaraan ng pagsagot nyo. Pag tinanong kayo ng edad, sa letrang G, 5'9". Okay po. So saan po ninyo nakilala itong si Jack? Ilang taon po ba si Jack? Alam po ba ninyo? Yes po. Ilan po? Mga 36 po. 37 sa letrang ba. Okay. Babaero. Alam po ba ninyong babaero siya? Yes po, alam ko. Oh. Huli na natapos. Paano kayo nagkakilala? Ano pong nangyari? One time po, nagpapa-manicure po ako sa Blumentritt. Suki ko po sa manicure si Clara. Sino po itong Clara? Yung bakla po nga suki ko. Okay. Si Clara ang nag-manicure, pedicure po sa inyo. Pinakilala po. Wala po. Wala po, manicure lang. Manicure lang. Pinakilala ni Clara si Jack sa akin. Ano daw ni Clara si Jack? Mag-shoot up po daw sila. Oh! Po, ngayon, itong si Jack, parang may pagtingin-tingin sa akin. Paano nyo nalaman na may pagtingin si Jack? Masay ko mo naman talaga ang lalaki ko may gusto sa'yo, di ba? So, diligawan po kayo ni Jack? Yes po. Kahit alam nyong may Clara? Wala akong pakialam sa Clara niya. Basta. Di ba? Kasi wala nga siyang pakialam eh. Wala kang pakialam. Mas maganda ako sa'yo, no? So, paano po si Clara nung naging kayo ni Jack? Sabi ni Jack sa akin, si Clara, pang-merinda lang po niya si Jack. Kasi kaya pang-merienda. naman, kasi pang-merienda. Ay, Ano po ang sabi niya? Kayo daw po pang-tanghalian, pang-hapunan? Pang-almusal, tanghalian, hapunan. 3 times a day. Eh, ba't nagpakasal sa akin? Sumama sa akin. Siya ang pinili, pero sa tuwing nag-aaway mga yan, pumupunta si Jack sa akin, no? Di wala. Nakikisaw-saw lang sa'yo. Nakikisaw-saw lang sa'yo. Paano po ninyo nalaman na nag-aaway sila? Ay, Diyos ko. Paano po ninyo sinasabi ni Jack? Sinasabi ni Jack, inaaway ako sa bungangira kong asawa. Tapos? Yun, pumupunta sa akin. Doon lumuntik sa akin. Hindi ako nagbubunganga. Wala akong nakita. Bungangira ka. Wala akong pakialam. Kung awayan naman si Jack, alam ka na doon. Diretso ang tanong po, Ate Ami. Pagkatapos ng something, meron na Lahat ng gusto ni Jack, binibigay ko po. Ano po ang tawag nyo kay Jack? Love. Love! Mahal ko si Jack. Apo. So, binibigay niyo po lahat ang gusto ni Love. Lahat kung anong hinihingi ni Jack, binibigay Nasa ko. magkano na po ang binigay ninyo? Hindi na po ma'am mabilang po ma'am kung ano-anong hinibili ng cellphone. Binagbigay ko. Lahat-lahat ma'am. Binigyan ng allowance. Allowance. Binili ng relo. Nakakain pa. Binili po ng relo? Wala akong napakinabangan sa ma'am. Binibili ng relo. Binili ng t-shirt? T-shirt, damit, Pantalon? lahat. Motor? Binibilang ko pa, inutangan ko pa ng motor yan para magkaroon siya yung pala na Panggasolina sa motor? lahat po ma'am. Ay, binibigay ko. kasali lahat. So, ang tanong po, anong sinasabi ni
Jack mula nung kinasal kayo na trabaho niya? At saan siya kumukuha ng pera? Ako po, nagpapakain sa kanya. Naglalako ako, nagtitinda ako para may papakain sa aming dalawa. Kasama yung anak mo. Hindi po, hiwalay po yung anak ko. Kaming dalawa lang po magkasama. So, sino nag-aalaga sa mga anak Yung mo? mga in-laws po ng anak ko, hindi ko naman sila pwedeng isama So, sa alam mo na naman ulit na walang trabaho si Jack and yet, pinakasalan mo. Opo. I saw the sign, part 3. Tama nga, ma'am eh. Ay, wala akong Ako, sinabi. inaamin ko yan. So kung si Ate Ami, ang tawag niya kay Jack I love, ikaw, ano naman ang tawag mo? Be, Mas masarap ako, love! labing kumukha mo. Teka lang, balikan natin yung araw na nahuli mo si Be na kasama yung Becky. Yung ba yung si Clara? Opo. Okay. So alam mo rin, Ate Ami, na si Clara muna, tapos ikaw pala, tapos ikaw ang pumangatlo. Opo. Parang ganon ang pangyayari. So bumalik siya dun sa una, ganon? Ang paliwanag niya po sa akin, coincidence lang daw, nagkita sila sa Quezon Ave. So ngayon nagkita sila, parang ang tagal nilang hindi nagkita, nagkapumustahan, hiyaya daw po niya itong uminom sa bahay pa namin. Okay. At dun mo sila nahuli? Opo. Nagasumtang-sumtang? Eh nakita ko po, pareho na sila nakashirt eh. Oh. Baka mainit noong mga araw na yon. Shorts naman siya, wala namang masama sa shorts. Oo, baka naman nabigla ka lang din. Kahit sinong tao. Anong nangyari nung pagkakita mo sa kanila? Eh di, Nagwala ka? Nagskandalo? Nagwala ako, inaway ko silang dalawa. Tapos nag-away kaming dalawa ni Jack. Pinaalis ko si Jack nung gabing yun. So bukod sa bumabalik sa'yo, Ate Ami, bumabalik din pala dun sa Clara. Oh. Yeah. Alam mo yun? Hindi ko na po alam Hindi lang mga babalik pa ba siya sa bakla. Sa bakla pala, pumupunta pa siya. Ang pagkakala ko, sa akin na siya. Naku, doktora, parang itong trend na ito, hindi pa natin nakikilala ng lubusan si Jack, pero base pa lamang sa kwento ni Ever at ni Ate Ami, mukhang mahilig sa byuda itong si Jack. Bakit kaya? Karaniwan, Chang, lalo dito lumalabas na yung mga babaeng kanyang bali silang dalawa, parehas na byuda, no? More or less, masasabi natin yung profile ni Jack ay isang lalaki na ang gusto ay inaalagaan siya. So, yung possibility na kung sakasakali nung bata siya, wala yung tinatawag na nurturance, affection, and love, parang kinocompensate yun. Kasi hindi ko lang alam, sabi kasi ni Ate Ami, nasa 38 plus si Jack, more or less. Yun yung mga edad na lahat ng mga unresolved conflicts mo nung bata, pinipilit mong ayusin siya eh. Bago dumating nung talagang adult life na yung papunta na sa yung nagkakaedad ka. So yung mga unresolved conflicts na yun, aayusin mong pilit, gagawin mo, ipufulfill mo. So maaring may mga needs siya noon na hindi talaga na-fulfill. Kaya eto, naghahanap siya ng kalinga na maaring pangit man sabihin na parang sa nanay, pero nandun na nga yung ganun, pero nami-mistake for another form of love. Aba, dalawang babae ito, mga kasawsawan, na todo bigay sa pagmamahal kay Jack. Kayo ba, kanino ba ang todo ang pagmamahal nyo ngayong umagang ito? Naku, Chang, mukha nga medyo sa puntong ito, madali pa ang magiging katanungan ko sa mga sawsawera at sawsawera. Kasi parang ang gusto ko lang malaman, sa tingin ninyo, kanino ba dapat mapunta si Jack? Doon sa kanyang pinakasalan? O doon sa nagkataong nauna pala niyang naging girlfriend at namuhuna na ng malaki? Bula ba o puti? Magboto hands nga tayo. Go! Siya nga mga sawsawera at sawsawera natin, mukhang hindi lang sa pakiramdam ang sinusunod, ha? Mukhang pati mga legalidad, alam din nila. Kasi nga nasabi natin, kasal itong si Jack at itong si Ate Ever. Kaya siguro, ayan, medyo nakalalamang siya ng boto. Dahil nga naman, kasal. Yan ang ating boto hands. Mga kasawsawan, narinig natin mismo kay Ate Ami na bago siya, may di umanong Clara nakarelasyon itong Jack. Ang tanong, ito bang Clara na ito ay itong taong tatawagin ko na sinasabi namang baka siya yung nahuli na kasama ni Jack sa bahay nila ni Ever. Ikaw ba yan? Hartzell Orozco, pasok!
si Clara? Screen din ko sa parlor. Okay. Claro. Ikaw din ba ang nakita na kasama ni Jack sa bahay nila Ever na nahuli niya kayo na naka-shorts na laang? Ba, ikaw? Bakit? Itanong mo sa asawa kong inasawa mo. Sabi nakatikip ka lang malaki. Ano? Nga ka. Bakit? Nung... Ano na nangyari sa buhay Inamin mo? niya na asawa daw niya Na inasawa mo. na inasawa mo pero pinakilala mo na sa kanya. Siya ang pinakilala ko sa kanya. Kay Paano mo Jack. pinakilala kay Jack? Kliyente ko si Jack sa salon. Kliyente ko rin siya sa salon. O kung kayo ni Jack, bakit mo nga siya pinakilala? Di na wala ngayon si Jack. Ipinakilala ko kaibigan, hindi para magpantasyahan at halimawin. Ay! So asawa daw niya si Jack, sabi ni Clara. Paano nangyari yun? Ang asawa ko, inasawa mo at hinalimaw naman nung isa. Yan ang aalamin natin. Magbabalik po ang face to face. Sino po ba ang kamukha ni Jack, Ate Ami? Dinestrelyo po. Dennis Trillo! Ate Ever, kamukha daw ni Dennis Trillo. Agree? Hindi. Bakit? Sylvester Stallone. Oh! Facebook sausawa na mga kapatid. Arts Abenando Franilla. Hi, Chang Ami. Natutuwa po ako sa show ninyo. Dito sa Dubai, lagi ko po itong pinapanood. Keep up the good work, Kapitana, and more power to your show. Sana marami pa kayong matulungan. Sa raw ang una, ang asawa ni Jack na inasawa ni Ever na hinalimaw ni Ate Ami. So paanong nangyari ang sinasabi mo, Heartshell, ikaw ang una? That was 2000 nung ako'y magsalon. Nagmanis ako ng isang salon. Una ko naging kliyente si Jack. Okay. Mga ilang months naging kliyente ko rin siya. So ang sa akin, Hindi ka ba kinabahan? Bakit kailangan mo ipakilala si Ate Ami? kasi wala naman kami magandang yung nasamaan. Aha. Wala kami maganda naman yung relasyon maganda ninyo naman relasyon bilang... namin. Oo, Kaya hindi ko alam kliyente na mo siya. hayok. Diba? Ang sarap inay. Talaga. Matanda-tanda mo na. Tanong ko, Heartshell, gano'n na kayo katagal nitong si Jack? 2000 until 2008. Sige nga, sa eksena mo. Bakit kayo naghiwalay? Basta ako mahal ni Jack. Nakita ko siya. Ang Oh. dalawa ni Jack. Aha. Sa labas, papasok sa isang malamig. Mag-advise. So, yun ang product ko agad si Jack. Sa akin nakatira yun. Sinabi ko sa kanya, kung siya at maligaya ka, Go ahead. ibibigay ko yung kalayaan mo. Oo. At least, tell me na hindi marunong mumukha. Sabi niya, Square down. Gold ang pumunta kay Miss. ano yung square down? So, ibig sabihin siya ang pinili nila. Umalis yung lalaki. Umiscare Sumama kay da. Budang. So, mula noon, wala na kayong komunikasyon ni Jack. Naputol yun ng 98 kasi nga ayaw ko ng... Kasi hindi ako... So, kailan kayo ulit nagkita? 2011 kasi lumipat nga yun sila. Ayan yung nahuli kayo. 2011. At ang karelasyon na noon ni Jack ay sino? Mag-asawa na kami. Mag-asawa na kayo. Mag-asawa na kami. Saan kayo Actually, nagkita? Ngayon ko lang kita nakita. Saan kayo nagkita Alam ko ni... na eh. Saan kayo nagkita ni Wala Jack? kang ganda kahit kaunting apil wala. Wala akong pakialam. Ay, nice! Sus, Ay, Maria ginawa mo Jose. sa bahay ko. Tama lang, nagsasalita si ate. Binaboy mo May ang asawa bahay na yan, ko. te. Binaboy mo ang bahay ko. Misis na, te. Anong masakit naman sa'yo? Ay, dati ko namang asawang inasawa mo. Di na ba eh? Saan kayo ulit nagkita ni Jack? Doon sa kanila dinala ako. Hindi ko naman ito alam na ito. Halimaw na ito. Siya na pala nakasama. Oh. Eh, So, ano wala ba akong eh? alam na laklak doon. Ay, siyempre. Hindi mo pa alam na kasal
si Jack? Wala siyang sinabi, walang kinuwento. Nawalan ako ng communication sa kanya eh. Hindi, nung mga time na yun, nagiinuman kayo. Anong pinag-uusapan nyo? Gusto niya reconcile. Oh, nakikipagbalikan. Kaya nakipag-inuman nung mga time na yon. Parang sabi naman niya kahit hindi magbalikan, yung peace lang. Yung pag nagkita sa daan, may hi pa rin. Kanina nalaman ko na ang tawag ni Ate Ami kay Jack ay love. Si Ever naman, ang tawag niya Be. Ikaw, ano naman ang tawag mo sa kanya, Heartshell? Chill lang. Tawag mo sa kanya. Tawag ko kay Jack. Oo, tawag mo Jack lang. Jack lang. Bakit? Hindi ka sweet. Marami mga love na hang ending. Nga. Dahil ikaw, pangit ka, nanga ka. Ma! Pa! Be! Ang ending, nga. Ikaw ang nangarit nyo. Nagkakasala ka, Iday. Ay! Diyos ko, inay! Lalaki na punta sa akin, oh. Inay! Niya lamang yung lalaki. Ang tanong ko, Heartshell, sino ba ang kamukha ni Jack kung tatanungin kita? Dati gwapo si Jack kasi kababalik-bayan siya. Kababalik-bayan, siyempre, less amplo. Medyo hindi pa nababawasan ng buhok. Pero ngayon, nung mapapunta dito sa dalawang bakulaw, tingnan mo ang figura. Napabayaan! Mas gwapo si Zack na yun, ma. Mas Ay, nako. Sino po ba ang kamukha ni Jack, Ate Ami? Yeah. Dinestrelyo po. Dennis Trillo! Correction, please. Si Jack. Ganon. Inaspag ko. Dahil masarap ako. Masarap mo. Ayun ka na. Ate Ever, kamukha daw ni Dennis Trillo. Agree? Hindi. Bakit? Ano? Kasi kay Stallone siya. Ano? Sylvester Stallone. Hindi si Dennis Trillo, kung hindi si Sylvester Stallone. Ano? Alam mo, ayan na naman kayo eh. Magkaalaman na tayo. Ano na naman ako eh. Kasi ako na naman mapapahabak nito eh. Dennis Trillo, Kapal ang mukha mo, inay. Sylvester Stallone. Tawagin na natin. Huwag na natin patagalin. Ayoko na. Gusto ko na siya makita. Bakit nga ba niya pinakasalan si Ever kung may Ami na, tapos may Heartshell pa? Naku, parang playboy ang ating bida. Narito po, si Anderson, Jack, Sylvester, Stallone, Trillo, Tag, pasok! Jack! Aha! Sabay po ba kayo nagpakulay ng buhok, Mami? Terno. Kayo nakikialam. Sylvester. Bakit naman ang babato ng pinggan yung kapitbahay? Kamukha nga ni Sylvester Stallone! Dennis Trillo? Bakit naman ganun mas malakas? Sabi ni Heartshell, gwapo ka daw dati. Pero nung napunta ka daw kay Ever at kay Ate Ami, anong nangyari? Jack, napabayaan mo na daw ang iyong sarili. Opo ma'am, nabayaan ko na sarili ko kasi. So ang tanong, bakit mo pinakasalan si Ever kung alam mo sa sarili mo na merong Heartshell at merong Ate Ami? Kasi po ma'am, gusto ko mahiwalay sa kanya kasi ayaw ko yung parating humihingi ako sa kanya. Siyempre gusto, nalaman niya siguro na kasama ko yung si love ko. Nakita kami sa something. Bakit parang lagi ko yatang naririnig yung gusto ko nang mahiwalay, pero bakit? Yun din ang sinabi mo kay Ever. Kaya mo siya sinama dun sa bahay kasi gusto mong mahiwalay na kayo ni Ami. Oo. Kasi gusto ko naghiwalay sa kanya, sinaksak niya ako sa likod eh. Nagalit ako. Pero nung nag-away kayo, bumalik ka pa, hindi ba? No choice ma'am, saan ako pupunta kaysa sa iba pa ako pupunta. So parang ang sinasabi mo, gusto mo makipaghiwalay kay Ever, ganon? Kasi pag nasa bahay, puta, maraming tao, sampay. Bakit kaya ako magagalit? Eh ano yung nahuli ko sa inyo?
kung wala akong nahuli, hindi ako magwawala. Oh, at saka Hindi paano ba? nangyari? Natural Nagkita lang pa yun, kayo ulit ni karapatan ko yun, Jack. dahil Eh ako di ang ba asawa hindi na mo. kayo nga nagkikita pala Jack ni Hartzell? Bakit nagkita pa kayo ni Hartzell? Pinuntahan ko siya. Oh. Kasi nag-away kami, pinuntahan ko siya, wala akong pupuntahan eh. Mga kapatid, mukhang maraming dapat ipaliwanag itong si Jack. Alamin po natin yan. Pakaabangan ninyo. Pagkabalik kami. So, paano mo nahahati ang oras mo, Jack? Akin yan, kasi isang oras lang talaga kita sa akin eh. Kang magano, hoy, kapal ng mukha mo. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Bart Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Valley Eyewear, Dr. Benny and Pai Kalayan. Wait! Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Tabalus, Nail Necessity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Ang sinasabi ni Jack, wala daw siyang magagawa, no choice, kesa pumunta ka pa sa iba. Hindi ko maintindihan yon. Isa-isahin natin para mas maliwanagan tayong lahat. Ano yung sinasabi mong hindi mo maiwan muna? Una, si Ate Ami. Kasi alam ni Ate Ever lahat yung naging karelasyon mo eh. Pero bakit pala, teka muna, hindi niya alam na may hard shell. Siya ang una mong nakilala, di ba? Oo, siya. Balikbayan ka nun. Saan ka galing? Galing ako sa Xiamen, sa China, kasi doon ako nagtapos ng high school. Papa ko mayaman eh, ganun na lang ako. Okay. Yung namatay ako, ay namatay papa ko, parang nawala na ako sa mundo. Bakit ako mag-isa? Hindi ko kilala kasi. Nataranta lang, kayo naman, sandali lang. So, mula nung namatay ang iyong papa, parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Oo. Wala ka bang ibang kapatid? Wala, solo lang anak. Okay. Kasi stepmother na Chinese eh. Okay. Ay, ginawa ko ito, nirebelde ko sarili ko talaga. 12 years old pa lang. Sa totoo lang, hindi ko alam, 12 years old, nagkukulboy na ako. So, bakit sa napakamurang edad na 12, kinailangan mong magtrabaho ng gano'n? Kasi minsan school ako ng father ko, nagbabarkada ako. Tinuruan ng barkada, pick up tayo, kung magkano, ano natin. Tapos ang ganun matay papa ko, yan. Bumalik ako, magupit ako sa kanya. Kay Clara. Nakilala mo siya. Nakilala ko siya. Ngayon, ang ganun nag-text, nagsuyo-suyo lang kami. Ayun, nag-ayos kami. Tsaka pinakilala niya sa akin to. Yun, hiwalay na kami ng 2008. Kaya siya yung nilapitan ko. Matagal kami bago siya. Yun, nalaman ko namatay. Doon na parang tumibok ang puso ko sa kanya eh. So, masasabi mong kay Ever, pag-ibig talaga. Pag-ibig talaga. Parang sinabi ko sa kanya, okay, papayag ko, papakasalan kita. Ako naman nagbibi ng kasal. Pero huwag mo oras saktanin o harapin mo mura sa lahat ng tao. Yun, sinaktan niya ako. Kaya, Paanong sinaktan? basta may tao dyan, pinapahiya niya ako, sinampalaw sa maraming tao. Siyempre, masaktan ako ng tao ko eh. So bakit naman kinailangan pa siya na bumalik ka kay Hartzell kung tapos na kayo? Mahal mo pa rin si Hartzell? Hindi naman. Kailangan ano? ko pera kasi. Pera. Lang sa kanya. Hindi ito kung pagmamahal. Pero sa talaga pagmamahal ko. Pero ako nagdidesisyon ngayon kung sino pipili ko na sa akin. Hindi. Kung anong ginawa mo sa akin, sorry. Okay. Sorry. Masakit. Bakit? Ako ba hindi nasaktan sa ginawa mo? Nagpakatanga ako sa'yo, be. So diretsa ang tanong, Jack. Kung tatanungin kita ngayon, sino kay Ever at kay Ami ang mas matimbang para sa'yo? Pero paano ang kasal ninyo Payag na. ni Ever? Alam mo ba kung ano nakasalanan sa akin dito? Ipinagpalit ko yung mga anak ko ng dahil lang sa'yo. Tapos ganyan sasabihin mo sa akin, ang kapal ng mukha mo! Si Ever ang pinakasalan, si Ami ang pinipili ngayon, at si Hartzell, pera lang daw. Pero mukhang may humahabol pa. Sino kaya sa buhay ni Jack ang taong ito? Narito po, si Aida Marquez. Pasok! Aling Aida, diretsahang tanong.
Sino po kayo sa buhay ni Jack? Isa po, sa niloko niya. Iloko kayo. Jack, sino si Aling Aida? Yung nag-away kami, pumunta ako isang park, lumapit siya sa akin. Okay. Kinuha niya number ko. Kaya ako naman, eto, kakagating ko eh. So pag nagde-date po kayo, Aling Aida, binibigyan niyo po siya ng pera? Opo. Bakit ang sabi mo, Jack, kesa maghanap pa ng bago, kay Ate Ami na lang? Kasi nung araw mo, hinahanap ko si Ate Ami, wala eh. Kaya umiikot na lang, naghanap lang ako. Talaga lang mukha mo. Hindi naman ako naghanap. Mananimik ka na eh. Ikot lang ako sa park eh. Hindi ka pa masiyaan? So paano mo nahahati ang oras mo, Jack? Sa akin niya kasi isang oras lang talaga papakita sa akin eh. Huwag kang mag-ano, hoy, kapal ang mukha mo. Sandali lang. So ang tanong ngayon, Ate Ever, matapos mong malaman na ito, at napag-alaman pa namin po, kung hindi ako nagkakamali, Aling Aida, ano po bang pakilala ni Jack sa inyo? Binata. Binata. So ang tanong ko ngayon, Ever, sa palagay mo ba tama ang naging desisyon mo na iwan ang mga anak mo para sa kanya? Hindi naman po siguro. Pero gusto ko rin naman kasi na mapaayos din siya. Kung sakali po kami Naniniwala ka na ikaw ang makakapagpabago kay Jack? Opo. Isa ako doon sa mag-aalalay sa kanya para magbago siya. Kasi ang hinihiling niya po sa akin ay magkaanak. Kapag siya magkaanak. Hindi kaya't pag nagkaanak kayo mas lalong magkakaproblema? Kasi yun po talaga ang hinihiling sa Ever, sandali gusto mo bang medyo alugin kita ng konti? Eto ngang wala pa kayong anak, hindi nga niya magampanan ng pagiging asawa, magkakaanak pa, hindi yun ang makakapagbabago sa kanya. Yun po kasi ang pangako niya sa akin. At saka talaga napag-usapan na rin namin yan. Niyaya mong magpakasal? Ako pa ang nagyaya sa kanya, Javi. Abay, matanong ko lang, Ate Aida, kailan daw ba ang kasal kung sakasakali? Basta... Itong taon na ito? Yes po. Talaga? Agad-agad na? Opo. Paano po? Ang problema, kasal siya dito, tapos ang pinipili ay ito, hindi yung pinakasalan. Pero yung pinakasalan, gusto pa mag-anak. Si Hartzell, napapangiti na lang. Kasi ang mangyayari, kapag pinakasalan po kayo, mamублema sa inyo, Ate Ami, mamублema kay Ate Aida, mamублema kay Ever, kay Hartzell sa pupunta para merong makuhang panggatas para sa magiging anak nyo. Tama ba ako, Jack? Ganun ang mangyayari. Pag kumuha ko sa kanya pera, mag-iinom na ako sa tatabi. Tamo? Hindi ka pa naisip, girl! Iinumin na nga lang daw niya, pambibili niya ng alak kesa ibigay sa magiging anak nyo. O tanong, mag-aanak ka ba? Hindi na. Sus Mariose. Alagaan ko na lang yung mga anak ko. Babalikan ko na lang sila kung ganyan lang, kung ganyan rin. Mga kapatid, mukhang mabigat at malaki ang problema ni Jack. Ano nga ba talaga ang mga pinagdaraanan po niya? Yan ang ating aalamin kasama ang ating trio tagapayo. Naawa kami sa iyo kung pagpatuloy kayo sa gano'n. Ito naman sinabi ko, paulit-ulit lang yun. Naniwala ka kahit. Nais mo siyang isalba, tulungan mo, pero nakita mo ang lahat. Akala mo ito lang dalawa. Jack, ayusin mo muna yung buhay mo. Hindi mo maayos. Hindi ko, ilang taon ka na? 38? Wala ka pang trabaho. Kahit kailan ng 38. Ayusin. Alam mo, Jack, maaaring ang naging kabataan mo maaaring na yung mga hindi ka magandang naging karanasan. Siguro nga po kailangan ko lang tanggapin. Pero hindi dahilan yun upang sirain mo rin ang buhay ng iba at idamay mo. Alam ko po, Attorney Ben, na medyo may kabigatan po ang ating problemang sinusolusyonan ngayong araw na ito. Pero kahit paano po ba ay nakatulong naman po tayo sa ating mga bisita na medyo gumaang naman po ang kanilang mga pakiramdam. Ang nakikita ko rito ay hindi dapat manatili ang tali ng kasal ng dalawang partidong ito. Sapagkat ayon na rin sa ating nasaksihan, ay mayroong mga nakikita ako na maring
maging dahilan upang mapawalang bisa ang kasal dahil may isang partidong sabi nga psychologically incapacitated. Ito ay sa kalagayan ni Jack. Ang isang taong mayroong lalaking may responsibilidad na sa kanyang asawa ay hindi man lang dapat lumabas sa kanyang bibig. Napipiliin niya ang kanyang kalaguyo na kasamahin sapagkat ito ang nakapagbibigay sa kanya ng kanyang lahat ng pangangailangan. Kaya't ikaw, ever mag-isip-isip ka, hindi ito ang lalaking karapat-dapat na iyong iyakan. Hindi ito ang lalaking dapat na ipaglaban mo. Mayroong mga remedyo ang batas upang sa ganon, mayayos mo ang iyong buhay. Yun lamang. May mga pagkakataon na tayong mga babae, pag tayo ay mayroong kinakasama or naging asawa, parang palagi nating iniisip na, hindi, yung mga maling ugali niya, kaya kong baguhin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yun ay tama. Dito sa pagkakataong ito, ever, alam mo, take this as an opportunity na balikan mo, ano ba yung una mong responsibilidad? Ang responsibilidad mo sa mga anak mo na third year high school at grade 5. Sabi mo kasi mahal mo pa rin yung tao. Hindi nga siya marunong magtrabaho 38 years old siya kahit kailan hindi nakapagtrabaho Ano ang expect mo sa isang taong ganun? Makakapaghanap siya ng taong bubuhay sa kanya. Yun lang po. Aling ever, nakitaan kita ng isang bukas sa tunay na pag-ibig. Sa pagmamahal mo kay Jack ay labis-labis at nais mo siyang matulungan. Ngunit hindi pala siya karapat-dapat sa pagmamahal mo dahil hindi kanya minahal ng todo. Sino ang minahal niya? Ang kanyang sarili lamang. Kaya balikan mo ang tunay mong pagmamahal, ang minamahal mo. Sino? Yung mga anak mo at ang iyong sarili. So sinabi na Tony, kung ano man ang namagitan sa iyo noon ay pwede rin yan masolusyonan sa legal na paraan. Hindi naman kayo nakasal sa simbahan, di ba? Gumawa ng paraan dahil tinulungan mo na siya pero hindi pa rin siya nagpatulong sa sarili. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio, taga-payo. So, Kuya Jack, paano na ito ngayon? Sabi nyo kanina, ang pinipili nyo or ang pipiliin nyong makasama ay si Aling Ami kesa po kay Ever. Ganon pa rin po ba ang inyong desisyon? Maglayo na lang ako. Lalayo ka. Bakit? Para mahanap ko yung sarili ko sa iba kaysa sasaktan yung patro sila. So meaning to say, lalayo ka kay Ever, lalayo ka kay Ate Ami, lalayo ka kay Heartshell at kay Aling Aida. Yun ba ang desisyon mo? Opo, ma'am. Narinig mo, Ever, yun ang desisyon ng iyong asawa. Sa akin po, tanggap ko na. Ngayon pa lang medyo nauntog na ako. Lalayo daw po siya, Aling Aida, si Jack. Dapat lang po sa kanya, manluloko siya Sana huwag ka nang manloko. Maghanap buhay ka. Sanay ka nang nanghihingi ng pera sa mga babae. Mga tulad namin ng mga edad. So lalayo din daw siya sa'yo, Heartshell. Kaya mo? Kaya, nung pa nag-usap na kami, di ba sabi ko sa'yo, Jack, pag ayaw mo na, huwag kang mahiya, sabihin mo. Huwag mo ako ilalagay sa bingit ng alanganin, sa kahiyaan. Paano kredibilidad ko? Kahit bading lang ba ako Lola. House ng Patuts! Kala ko pa tapos na, pumatol ba? Hayaan mo na, Heartshell. Na-inlove din naman din si Ate Ami, kagaya mo. So, Ate Ami, lalayo po sa inyong lahat. Si Jack. Wala pa akong magagawa ako niya ang desisyon niya. Kahit na mahal ko siya, mas maganda na hanapin niya ang sarili niya sa malayo. Mas magbumi, Jack, gagawin mo para makita mo ang sarili kung saan ka ba talaga.
Jack, kung talagang sinasabi mo na hahanapin mo ang sarili mo, sana nga mahanap mo yung hinahanap mo. At hindi rin makukuha ang kasagutan dun sa hinahanap mo kung ang gagawin mo lang ay maghahanap ka lang din ng panibagong Aida, panibagong Hartzell, at panibagong Ami sa buhay mo. Siguro, dito sa nangyaring ito, tinuturuan ka ng pagkakataon kung paano matutong mag-isa. Halos nasa kalahati ka na ng buhay mo, Jack. Kailangan mong matutong magtrabaho. Kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong paa. So sana, hangad namin ang maayos na buhay para sa iyo, Jack. At salamat sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa programa dahil mula sa kwento ng buhay ninyo, marami kaming natutunan. Kaya maraming salamat sa inyo. Amin na po tayo mga kapatid. Anong importanteng aral na naman po ba ang ating natutunan? Ang bawat isa po sa atin ay may mga pinagdadaanang hindi maganda. Pero ang lahat ng yun ay hindi po ibibigay sa atin kung alam po ng Diyos na hindi natin kaya. Sa kabila po ng mga pagsubok at dagok ng buhay, isipin po sana nating walang ibang makakatulong sa ating tumayo sa bawat pagkakadapa, kundi ang ating sarili. Kaya't kung hindi po natin gagawing inspirasyon ang mga madilim nating nakaranasan, tayo na mismo po ang magsasadlak sa ating sarili sa karimlan ng buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, lahat po tayo ay may pinagdaraan ng problema. Nasa atin na lang kung paano po natin ito haharapin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa pagsama niyo sa amin mga kapatid. At syempre sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Ang mahal nating trio, tagapayo. Ang ating po mga sawsawera at sawsawera dito sa Broadway Studio. At sa ating po mga bisitang nagtiwala na ibahagi po ang kanilang kwentong ng buhay. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sawsawera at sawsawera natin online worldwide at sa mga nakatutok po sa atin sa TV5 International. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At huwag po ninyong kalilimutan tuwing Sabado 10:30 ng umaga, Untold Stories mula po sa Face to Face. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang lagi pong nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Miyerkules sa Pasayco, Manila. Kahindik-hindik. May naispatan sa Manggahan. Anong ginagawa nyo sa loob ng truck? Sampung-sampung po. Kinakasamang pinagtiwalaan, may iba ng kasumpaan. Gusto ko lang pong tumikim na ibang putahe. Nasaan napunta ang sinasabi mong iniipon ninyo ni Joy? Sana ibibigay sa kanya. Hindi naman siya pinipili at magbigay kung meron lang. Pero ang ipinalit, may iba ring katagpuan. Never ko siya lolokohin, never ko siya sasaktan, forever ko siya mamahalin. Forever na mamahalin. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Pinagsabay mo ba ang dalawa o hindi? Face to Face, ngayong Miyerkules, 10:30 a.m. Dito na.